Good morning guys and Merry Christmas everyone. So tayo ngayon ay Christmas na Christmas pero maglilinis dahil mayroong kailangang linisin. So ready na ang ating timba. Ito ang ating timba. So yan guys, ready na yung ating timba na panglinis. Kasi good morning guys, I have to clean today but we have our Christmas. Today is Christmas Day, but I have to clean because I have to do. So, ngayon, my outfit is, as you can see, red color, but this is already old. This one is about 5 years old already, as you can see, this is overuse. And the other one is about 4 years. I bought this like 30% discount. And this is from my friends. This is also used second hand one, and this is from my friend. And I received this from her, but this is already not new, but it's okay. I can still use. So, my stocking is already old one. So, ganito lang guys. This is just this is just like you know, a little bit just my extra outfit today, and I am cleaning this area. Parang kunyari mayaman lang tayo, pero like like we are rich but not yet. So yun, kunyari lang nagmayaman ang dating, pero ang totoo is sa likod ng ang totoong buhay ay pakitang tao lang natin ito kasi para maganda syempre sa camera. But syempre kung totoong mayaman tayo ay di syempre mas maganda, diba? Pero darating yan guys, tsaga-tsaga lang. So itong walis na ito from the Philippines, this broom ba tawag ko sa English? So, yun. At mag-magic ito. Naway magdala ito ng swerte sa ating lahat. At so, swerte, hulog ng langit. Maghulog na kayo ng ano dyan, swerte. So, joke lang tayo guys, para naman masaya. Kasi, mahirap naman magsimangot, diba? So, ito lang, at maglilinis nga tayo ngayon. At ang mga alikabok, aalisin natin. Para kahit paano maganda naman ang ating paligid, ang ating bahay kung malinis siya. So itong bintana kasi kailangan ko siyang linisin dahil madumi. So guys, I am starting now cleaning. As you can see, so guys, my good advice is if you have your maid at your home, at your house, so please, my good advice, so don't get angry of me, but guys, this is just only a good advice because we are all human beings, and we have the same feelings, we have the same the same we are all nature, and we deserve to respect each other. So my good advice to you is respect your maid, respect your kasambahay, irespeto natin ang ating mga kasambahay, irespeto natin ang ating mga tagalinis, irespeto natin ang ating mga katulong, ang ating mga pinsan, mga kamag-anak, kapitbahay na tumutulong sa ating maglinis or mga tag-aalaga ng ating mga anak guys. Kasi alam niyo, sa totoo lang, every maid and every nanny, so nanny or maid or kung ano man, or assistant or mga amo natin, lahat kahit mga magsimula na lang yan sa mga maliliit, sa mga street sweepers, sa mga janitor, janitress, nanny, maid, katulong, kasambahay, kung ano mang tawag, mga doktor dyan, or lahat ng mga CEO. Guys, we are all the same. We have all the same feelings. So, kailangan irespeto natin ang ating kapwa. This is just a good advice. Kasi alam nyo guys, mahirap magyabang.
mahirap magmataas. Kasi kahit mapira kayo, mawawala din yan sa inyo ng hindi natin inaasahan. Kasi lahat ng mga material na bagay guys ay hindi natin kontrolado. So, di ba, hindi natin, alam naman ninyo na hindi natin kontrolado ang buhay sa ibabaw ng mundo na ito. So, so guys, please respect your maid, tawag doon, nani, sa ibang words pa, sa mga katulong ninyo. Kasi guys, you have to respect your cleaners or your nanny because, or maid, because, guys, they are all human. We are all the same. We have the same feelings. So if you hurt me, if we are hurting our cleaners or didn't respect them the way we show every day, like we have to talk with them normal, with respect, and show them that they are also a human being. So because me personally, I hate if somebody do not respect me because I am just a cleaner. Like this, I am cleaning. I'm cleaning my house. I'm cleaning outside. And if you see me like this, I'm cleaning outside. Just say hello, hi, good morning. It's enough for me. That means that you show me that I am also a human like you. So my advice is, if you have your assistant at home or you have your cleaner to you at home, so respect them, eat with them dinner, lunch, breakfast together. But not if you eat in a good restaurant and your cleaner is sitting behind you, that is not good, guys. So my advice is, you have to respect your cleaners, you have to respect your maid, your nanny, like showing them how to join with you outside, eating together dinner, lunch, or just go outside, like in the park, in a shopping city, or just in shopping mall. Para ibig sabihin na ginagalang nyo sila na parang kayo din, na parang sarili nyo, na hindi nyo sila inaapi-api na pinapaupo lang ninyo dyan sa likod. Kasi, alam nyo guys, yung mga ganyang tao, yan pa yung number 1 na napaka-sensitive. Yan, alam mo yung mga tao na ganyan, sila yung nagdadala pa sa inyo ng swerte. Kasi pag magalang kayo, if you are very respectful to your cleaners, or to your assistant, or to your maid, or to your nanny, so they are praying for your bliss or your good health. So ganun yun eh. Alam nyo guys, hindi nyo lang napapansin. Yung mga katulong ninyo, yung mga assistant ninyo, or yung mga tagawalis nyo dyan, o yung inyong mga tagaluto. Alam nyo guys, hindi nila kailangan, karamihan sa kanila, hindi nila kailangan ng regalo, mamahaling regalo, or kung anumang mga klaseng material na bagay. Alam mo guys, ang number 1, respeto. Respeto kung papaano mo sila igalang, papaano mo sila kausapin ng maganda ang tono. So alam nyo, nagdadala yan sa inyo ng swerte. At kung hindi rin mismo sa inyo, sa mga anak ninyo, or sa inyong mga apo. So ganun yun guys, kaya maniwala kayo or hindi. Igalang nyo ang bawat tao. Kung nasasaktan man kayo, minsan magpasensya, pasensya. Kasi guys, ako din eh. Kung ako, hindi mo gagalang, hindi rin kita igagalang. Di ba? Hindi pareho lang tayo nagsiraan, di ba? So, kung ginagalang mo ako, igagalang kita. So, ganun, napakasimple. Kasi karamihan, may mga tao na, halimbawa, sa labas, binabati ko sila, tapos hindi nila ako babatiin. So, di ba? O, madalas binabati ko sila. Tapos, hindi nila ako binabati. Parang wala lang. Kasi nga, siyempre, naglilinis lang ako, di ba? So, parang wala lang. So, it's so sad, guys. It's so sad that the people, they are not showing the respect to the cleaners, or to the janitor, or to the nanny, or street sweepers. They are not showing the respect. Why? Because we are just a cleaner, because we are just a nanny, or we are just a maid. No, that is not
good. That is not kind of human being. So we have to respect our other people. It's no matter where they are, no matter where they are come from, no matter what they are, the color is black, brown, white, or no matter if they don't get shower in 3 months, it's it's not important, guys. Just say hello, show your respect, talk with them, and greet them in good morning, good afternoon, good evening, hi, or just hi. Hello, hi. So it's not hard. So if you greet the people anywhere, you meet the people and you greet them just hi, that is very helpful for their for their energy for as a human being. So, mas maganda kung pinapakita natin yung ating respeto bilang pagbati sa kanila. Ang simpleng hello lang. Kumusta ate? Hi ate. Ganun lang. Pag nadaanan mo sila, hello, good morning. Ganun lang. Or, hello, kumusta? Bigay mo lang kamay mo. Kung ayaw mo, ganun mo lang siya. Para, kasi, di ba, pagka ganun, at least hindi ka matatakot, ay baka mawaan ako ng ano. Kasi yung iba na intindi ko naman sila kasi ayaw nila mahawaan ng ano, no, ng kung ano-anong klaseng sakit. So, hanggang ganun lang. Or, kung ayaw mo naman, hello, good morning ate, ganun lang. Kunting, alam nyo guys, ang kunting pagbati sa kapwa, kahit taga-walis man yan, kahit taga-hugas man yan ng plato, nakakatulong yan na nagiging good vibes sila. Kasi nga, syempre, alam mo yun, yung bilang tao na pinapakita nyo sa kanila, natin sa kanila. So, siyempre, minsan ako guys, hindi rin ako perfect. Minsan nakakalimutan, ay, ba't ko hindi binati yung babae? So, mga ganun ako ba? So, siyempre, alam mo yun, yung tao lang din tayo na yung utak natin minsan nasa malayo doon sa pamilya natin, or dahil sa, minsan lang may nagtaray sa atin, or dahil naging masama yung ating pakiramdam, ganun. Kasi minsan, lahat tayo guys, pare-pareho yan. Lahat tayo nagkakasakit, lahat tayo kulang sa tulog, lahat minsan ganun. So, alam niyo, wag niyong isipin na, ay, mayaman naman yan, huwag batiin yan, ay, may trabaho yan, huwag bigyan ng regalo. Hindi ganun, guys. Kung may ibibigay ka, bigyan niyo, kasi galing yan sa puso. Kung wala naman, di batiin niyo, hi, hello, good morning, Merry Christmas, Happy New Year, good morning ate, good morning grandmother, good morning, nani, good morning, cleaners. How are you? I love you. Mga ganun. So, hindi mahirap guys. Sa totoo lang hindi mahirap. So, kasi, yung mga tao na yan, na maliliit na tao, yan ang nagdadasal para sa ating kalusugan, para i-bless tayo ni Lord ng mas dadami pa yung blessings natin hanggang doon sa ating mga kaapu-apuhan, sa ating mga future kaapu-apuhan pa sa, sabihin na lang natin sa 30 times na lahi, 30 times na generation or 100 times generation. Ganun yun guys. So dapat pinapakita natin yung ating paggalang sa ating mga kapwa. Kasi lahat tayo hindi naman perfect. Pero sa kunting kind words and greetings every day, from a simple life, from a simple words with a good tone and respectful words and action. So that is very helpful for the other people, for the small people, for the people that random people or ano ba tawag dito? Basta yung mga simpleng tao na nakikita natin dyan na walang-wala sa buhay. Pero marunong silang ngumiti, marunong silang magbigay, at marunong din silang makisama. So, ganun yun. Para sa akin kasi, sa experience ko kasi, ang mga maliliit na tao, minsan pinakikinggan pa yung dasal nila. Pag pinagdasal nila tayo, para ingatan tayo sa ating pang-araw-araw at para i-bless yung buhay natin. Alam mo, mas effective pa
Sa totoo lang. So, yun, para sa akin, respect is the best weapon for the very blessed life. So, yun guys. That is my opinion and I hope my video help you to remind yourself as respectful people and simple people with kind heart. So me too, I am not always perfect. But I tried myself to respect everyone everywhere I meet people. I tried myself stay kind, stay calm, and don't show your aggressive side. So yun lang. So yun lang guys, at let's continue. Nakalimutan tuloy yung ating yung aking paglilinis. So ang dami kong lilinisin tapos. So nagpayo-payo na ako dito. Pero totoo yan guys, lahat ng sinasabi ko nakakatulong yan. Kasi minsan yung iba dyan nagtataray kasi alam nyo guys, lalo na sa mga kabataan, lalo na yung mga kabataan ngayon, or kahit na hindi ka na bata, kahit na 30 ang edad mo, 40 ang edad mo, kung alam mong medyo wala kang galang sa kapwa mo, magbago ka na. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang paggalang napaka-importante yan. Kasi hindi ka magsisisi. So, pagdating ng araw, pag nag-edad ka na ng 50, 60, or 70, doon mo na maalala na, ay, bakit ang sama ng ugali ko dati? Ay, bakit grabe naman, dinadaan ko sa init ng ulo yung ugali ko. Yung iba nga dyan, nagtitinda lang ng sigarilyo sa maghapon, pero nakakangiti pa at marunong pang gumalang, di ba? Kayo pa, meron kayong mga luxury cars, meron kayong mga katulong na ang dami-daming katulong na hindi nga kayo marunong maglinis dahil sa katulong ninyo. Totoo guys, binabayaran nyo sila. Pero minsan, mas mahigit pa sa pera ang binibigay yung galang doon sa mga katulong ninyo. Kasi kahit ako din, lahat naranasan kong trabaho na yan. Katulong, tagawalis, tagalinis, janitress, messenger, tindera, kahera, naranasan kong lahat yan. Ngayon, pag bastos yung tao, so, alam nyo guys, ang mga words na bastos, dinadala namin yan ng mahabang panahon. Hindi namin yan sinasadya, hindi kami galit, pero hindi yan nawawala. Yung mga kabastusan ng mga words at kabastusan ng mga tao at walang respeto, hindi yan agad nawawala sa puso natin guys. Kasi yung mga bullying na yan lalo, Diyos ko mag-ingat kayo. Kasi yung mga yan ay pagsisihan ninyo pag kayo ay 50 na ang edad ninyo. So mas maganda, magmula ngayon magbago na tayo. Bago mag 2025. Kasi December 25 ngayon. So dapat ganun ang gawin natin. Baguhin natin ang ating mga ugali bago mag 2025. Para, alam niyo yun, para hindi pa huli lahat. Hindi naman huli ang lahat eh. So, sabi nga nila, hindi naman huli ang lahat. Kailangan magbago. Ngayon din, bukas, or mas maganda ngayon, magbago na tayo. Ibahin natin yung pananalita natin. Batiin natin yung mga katulong natin. Batiin natin ang mga taong may mga sakit dyan sa kalsada. At saka sinasabi ninyo na taong grasa. Hindi yan totoo guys. Yung mga yan ay hindi nila yan pinili. Kasi, yung mga yan is walang nagbibigay sa kanila ng magandang payo at walang nagbibigay sa kanila ng good advice na magpakalakas sila kasi nawawalan sila ng pag-asa eh. So, kung ako, siyempre pasalamat tayo kay God na malakas ang ating loob na lumaban sa buhay. Kahit anong mangyaring kung ano-anong mga bagyo dyan dahil siyempre, kagaya noon lumaki kami sa hirap, isang kahig isang tuka. So yung damit ko noon sa isang taon, 4 lang na piraso. Paulit-ulit pa yan. Punit-punit pa yan. Oh. Pero ngayon kahit papano, nakakabili na ako ng damit isang beses sa 4 na buwan. Nakakabili ako ng damit. Kayang-kayang kong bayaran yan. Isang damit every 4 months. So yung pinagmamalaki ko, kaya ko. Pero kung iisipin mo, mga damit is maganda, pero mas maganda pa rin yung nakakatanggap tayo ng respeto sa iba't ibang klaseng tao. Mayaman man yan, mahirap man yan, or gusgusin man yan. Pero pag binati nila tayo at pinakitaan nila tayo ng magandang ugali, tayo ay natutuwa at mas higit ba doon sa mga magaganda nating suot or magaganda nating mga sasakyan or magaganda nating bahay. Ang
pinakamaganda ay ang respeto sa kapwa. Yun ang pinakamaganda guys, na hindi mababayaran ng milyon. Maniwala kayo. So, Merry Christmas sa ating lahat at Happy New Year. Sana i-bless tayo ni God sa ating mga buhay-buhay, i-bless ang ating buong pamilya at ating mga kapatid at ating mga magulang at lahat ng mga tao mabubuti sa atin is i-bless. At yung mga hindi naman mga tao hindi mabubuti sa atin, sana ay ikalabitan din sila ni God na magbago na sila at matuto silang rumispeto sa mga kapwa-tao. So yun lang guys, at inuulit ko, have a nice day and God bless us all. So, yun. Tuloy na tayo. Tuloy na ang ating paglilinis. So, ay guys. I have a lot to clean. You know. Doon pa sa likod, marami mamaya. Kasi dami mga alikabok. So, itong ating walis, oh. Galing Aklan yan. So, galing Aklan, Antique. Galing Aklan, Philippines. Dala pa ni nanay yan noong 2018 pa. So, ingatan ko siya kasi kung hindi, binitbit talaga ni nanay ito sa eroplano. Natuwa ako kay nanay kasi talaga dinala niya ako ng walis. So, binigyan niya talaga ako ng swerte. Pampaswerte ito. Talagang nagdala ko ng swerte. Kaya walis ting-ting, di ba? Hindi lang yung pang ano to, hindi lang pang panakot, kundi talaga nagdadala yan ng swerte. So, sure. Ay, alam mo, nagugutom ako. Gusto ko magluto. Pero ano naman ang aking ulam? Pasko na naman, ukay tuloy ng araw. Paskong nadaan, tila parang kailan lang. Diyos ko guys, our actual temperature is plus 3 degrees Celsius. Ganun kalamig sa labas. 3 degrees Celsius. Saglit lang, pakita ko sa inyo. I will show you the outside view. Bago matapos ang ating paglilinis, ipapakita ko sa inyo ang labas. So, na ganun kalamig. So, ayan. Guys, ganyan kalamig sa labas. So, ganyan. Plus 3 degrees Celsius, actual temperature. And actual time is mag-aalas 8 na ng umaga. So, salamat sa Diyos at maaraw ngayon. So, ganyan guys ang labas. So, thank you guys so much. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking small channel. Thank you. Bye guys. So, good luck 2025. Bye everyone.